Hey guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming and today ang pag-uusapan natin is kung paano ka nga ba kikita dito kay Run Mobile Masterclass. Anyway guys, if you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated pag meron tayong panibagong upload regarding kay Run Mobile. Let's go! So, welcome back mga tol, 'no. So today, pag-usapan natin itong game na nilalaro ko ngayon which is si Run Mobile Masterclass. Now guys, nilalaro ko 'to since last year, okay, pero discreetly lang natin siyang, nilalaro no'n, I think way back December. The reason why hindi rin tayo masyado nakakapag-content it is because I'm also exploring other things, okay, not just gaming. So, pumapasok na diyan yung trabaho natin and also yung mga side hustles natin. But anyway, hindi pa rin naman natin nakakalimutan yung passion natin which is gaming, guys, 'no. So, dito i-di-discuss ko sa inyo kung papaano kayo kikita kay Run Mobile Masterclass. So, mind you guys that there are two things that you need to know before playing the game. Number one, it doesn't have any auto feature, which means na hindi kayo pwedeng or hindi nyo pwedeng iwanan yung character nyo na nagpa-farm automatically. Okay? And number two, it can only be played sa mobile device. And yes, you heard me right guys, no? Mobile device nyo lang po malalaro yung game na to. Kapag gumamit kayo ng emulator or anything na would trigger, of course, yung game na gumamit kayo ng third-party application to access it on your PC, then it would be banned. Okay, mababan po kayo sa game na to. So, the reason why it's because kapag naka-emulator kayo guys, di ba may mga macro na tinatawag? So, that will also avoid, yung mga mag-auto or mag-auto ng mga skills dito sa isang spot sa tambay lang. So, may mga nakikita naman akong ganun, pero yun nga, kapag nakita kayo ng GM na ganun or may nag-report sa inyo, matik yan, mababan yung account nyo. Okay? Now, konting background lang about kay Run Mobile Masterclass. I think the first time na na-feature ko to sa channel ko to, or sa channel na to guys, is way back at least 2 years ago. Okay? And right now, may mga bagong server sila. So, merong TMC, may Stripe, may Havoc. So you can either play on those servers and so far medyo may mga value naman yung mga items dito sa mga servers na to. Like for example, ako is nandito ako sa TMC server or yung the masterclass server. And so far, medyo maganda ang bigayan dito sa server na to. Okay? I think I was able to see item that is being sold for 14,000 PHP, guys. That's, I think, copper ring, okay, na merong magandang stat. Basically, mataas yung AQ and also yung HP niya with high def and also, yun nga, mataas yung defense niya. So, isa yun sa mga rare items dito sa game and that's the reason why it was sold on a higher price, no? Now, if you actually visit the game itself, you can actually download it sa Play Store or sa runmobile.com. Iraroute din kayo niyan sa Play Store, guys, kasi malalaro nyo lang siya sa mobile device. Now, let's talk about player base. So, gaano ba karami yung player nitong Run Mobile na to? Okay, so far, based on my estimate, no, guys, I think ang player ni Run Mobile Masterclass is at least 1,000 or something. Okay? That includes other countries. So, hindi lang siya dito sa Philippines. Pero majority actually is coming from the Philippines. Siyempre, alam niyo naman na mga Pilipino addict yan sa Run Online. No? Even ngayon, may mga iba't ibang community ng Run Online na mga private servers. Sa PC naman yun. But anyway, this one is on a mobile device para at least, makapaglaro din yung may mga work or yung mga walang PC. Ang kagandahan dito, hindi lang Philippine-based yung game na to. Merong mga taga Bangladesh, may mga taga Thailand, no? May mga taga ibang countries, which means na ang market mo is malaki din. Hindi lang siya within the Philippine market. Now, um, yung masterclass guys, nag-start siya 2 years ago pero right now it's still getting stronger and stronger kasi sobrang dami ding player ng naglalaro ngayon nito. And medyo it gives the feel of the actual Run Online Classic
na nakasanayan natin when we were kids, no? Kasi nung bata pa ako guys, talagang paborito ko maglaro ng run online eh. So anyway, let's talk about how you will earn money, right? So the first way on how you can actually make money here is either selling gold, no? Yung gold guys is makukuha nyo yan sa pagpo-farm ng mob. So ito yung gold guys, nandito sa taas. Okay? So kung mapapansin nyo dyan guys, no, yung gold na yan, 686K, yan yung napafarm natin within the game. Now, saan ka ba magpa-farm ng gold dito? So number one is you can actually farm gold, okay, sa mga designated maps. Like let's say for example, if you want to farm faster, then syempre higher maps kasi mas mataas yung drop ng gold. Pero ako usually guys, no, yung spot na pinagfa-farman natin dito is sa empty hole lang. So, the reason why dito ako nagfa-farm, it is because one hit lang natin yung mobs, guys. So, kung nakapanood kayo ng stream natin earlier today, no, makikita nyo na umiikot-ikot lang ako dito sa spot na to just to farm gold. So, punta tayo dito, guys. No? So, dito sa empty hole, medyo maganda-ganda bigayan ng ano dito, ng gold dito kasi parang per mob or per enemy, no? 200 yung bigay. So, isang ganun mo, meron ka na kaagad na 1K. So, kung nagpo-farm ka dito, tumpok, no? Let's say for example, isang tumpok na mobs. Okay, so napipindot ko yung pots. The reason why tinanggal ko siya dyan kasi dahil napipindot ko. But anyway, ayan, katulad niyan, no? Kunwari, nakasampu kayo, 2K na kaagad siya. So, siguro within a couple of hours of farming, kaya nyo maka 1M dito. Siguro mga 2 hours or 1.5 hour kung talagang malayo yung range ng character nyo. Easy yung ano dito, guys. Easy na agad yung 1M dito. But anyway, yung gold rate dito will really depend on the market demand. So recently, nung time na nag-check ako ng price ng gold, nasa 8 pesos per M siya. So hindi siya ganun kataas, okay? I should say because yung gold dito is somehow medyo madali siyang ma-farm. Kumbaga, hindi siya katulad ng ibang game na pahirapan talaga yung gold. So dito, you can pretty much go here. Yung iba, nagpa-farm naman sa TH. May spot kasi sa TH kung saan kayo makapag-farm ng gold. Okay? Pero hindi nyo rin maiiwasan yung mga party invites. Okay? Meron at merong mag invite sa inyo sa party. So, for you to be able to avoid those party invites, kasi minsan, kunwari, nagpo-farm kayo, no, tapos nilapitan kayo, guys. Invite kayo sa party yun. So, pwede nyo siyang i-disable dito. Again, that is kapag nagpa-farm lang naman kayo ng pang ano nyo. So, pwede nyo i-refuse yung trade or yung party request. Okay, disable nyo rin yung effects if you don't want to para hindi kayo masyadong mag-lag. So, dinisable natin, guys. So, mapapansin nyo, medyo smooth tayo dyan. Okay, ngayon ko lang siya dinisable, guys. Kasi usually, nakakaramdam ako ng lag kapag nilalaro ko siya sa mobile. So, yan, mas maganda. Okay, kasi kahit pa paano, sa original run guys kapag may effects um, yung character niya, usually malag. Okay? So anyway, that's the first way. Okay, you can actually farm gold. Okay, the second thing that you can probably do is by farming refines. No, yung refines dito, I think magda-drop lang siya sa brute punk. Okay? Specifically sa MP Campus. So, MP Campus yung madalas kasi merong spot dyan ng brute punk na sunod-sunod yung spawn. So, that's the reason why dun din karamihan ng mga nagpa-farm. So, yung spot ng brute punk, dito yan sa may MP Campus. So, punta tayo ng MP Campus, guys, for me to be able to show you where. Okay? So, click natin to. So, yung rate ng gold, again guys, it's 8 pesos per M. Yung huling tingin ko pero I'm not really sure ngayon kung magkano yung rate ng gold. But if in any case man, at least kung may 100 M kayo na gold, then you can actually sell it for about siguro mga 700, 600. Depende sa market demand, guys, no? Kapag sobrang konti nang nagbebenta ng gold matic yan, medyo mataas ang presyo niyan. Okay? But anyway, dito yung sinasabi kong spot. Yan. So parang sa sports field, kung tawagin, no? Usually sa mga run maps, no? Merong sports field na tinatawag. So dito, pwede kayong mag-farm dito sa brute punk na spot. Okay? Now, medyo mataas din ang presyo ng refines dito, especially yung Lux and Fine Bore. I think
per piece medyo ano siya, mataas siya compare sa ibang item. So, at least mga 2.5 M. I'm not sure if it's bundled, usually parang 5 piraso 'yun, okay. Pero yun nga, Brute Punk spot lang kayo. So dito, laging may nag-i-spawn na Brute Punk dito sa spot na 'to, guys. 'Yan. So yung spot na 'yan, kadalasan may Brute Punk dito. So, lahat naman ng mobs dito, guys, is aggro, which means that you can definitely just run and course. Yan. So, siyempre kailangan niyo lang talagang tiyagain, 'no, na tignan kasi minsan nasa ilalim siya. So, yan, ikot-ikot lang kayo dito, guys, lulurin niyo lang yan. Kung gusto niyo idamay 'tong, mga bruiser, then you can do it. Puwede niyo namang gawin yan, idamay niyo yung bruiser. So, yan. So, para marami-rami kayong papatayin. Ayan, so 'di ba? So, yan, hahanapin niyo lang talaga. Usually kapag meron namang drop makikita niyo naman yan. Pero hindi din siya madali, okey? Hindi madaling mag-drop dito ng lux or ng mga refine. So, that's the reason why sabi ko nga, it would take time for you to farm it, okay. So yan, mapapansin niyo brute punk lang yung target natin dito, okey? So yan, kaya baguhin lang natin yung ano natin kasi parang nakakaramdam ako ng ano, delay sa casting natin. Now, the next thing is, ano ba yung medyo mataas-taas yung value na item dito? The third thing is by farming accessories. Now, dito guys, pag nakuha kayo ng mga ganitong klase ng accessory, let's say for example ito, okay? Kunwari nakukuha kayo nito. This is not a perfect stat. This is a semi lang, no? This one is valued at around 400 to 500 pesos. Okay? Pero na-loot lang natin siya sa Warp. So, ang goal mo dito, technically, is magpa-level up. Okay, pataasin yung level mo and mag-farm ka sa Warp. No? I think pag level 130 ka na, okay, you can pretty much solo kill and farm on that specific map. No? Ikot-ikot ka na lang doon sa Warp and then makakuha ka ng mga rings. No? Yun yung pwede mong gawin. Kasi, let's say, for example, guys, you are basically, ay, may tao na dito. You are basically looking for something na mataas yung makukuha nyo in return. Then you can actually go for ano guys, for um warp map, okay? So yun yung pwede kong mai-recommend sa inyo. So sa warp talaga dapat kayo mag-farm. Right? So dito mapapansin nyo wala tayong nakuha, di ba? But anyway, let's go back to MP hole. Okay? So sa warp, usually may makukuha kayo doon mga level 80 rings. Na yung level 80 rings na yun, ganito yung itsura nila, guys, no? So yan, may mga random stat kayo na makikita dyan. So merong AQ, may HP. Usually, ang mataas ng value dito is yung merong AQ na 20 to 30 plus. Tapos HP na around 400. Then evasion na 30 something. So, yung ranging ng price niyan, guys, is basically around 5K, 10K, 15K. Pero itong item na suot natin, this is just ACU and 24 ACU lang siya, tapos mababa yung HP. Okay? Nasa ano lang to, guys, mga 400 to 500 pesos. Not bad na rin yan, guys, no? If you actually grind so much in other games, then you can probably transfer it here and you will be able to see a good amount of, result, di ba? Anyway, isa lang yan sa pwede niyong ibenta dito. Now, if you don't believe me, guys, I'm going to show you. Okay, so pakita natin, guys, pakita natin, guys, yung group ng masterclass. So, ganito ka-active yung community. So, yan, close muna natin yung ini-screencast natin. Okay? So, kung mapapansin nyo dito, ayan, may mga nag-offer ng sa mga items na to. So, usually, yung iba, binibili ng gold. Ayan, katulad nito, guys, itong ring na to. 407 yung HP, may 30 armor, tas may accuracy na plus 20, 500 pesos binibenta. Okay? Guys, ganyan lang yung stat, pero medyo mataas na yung presyuhan. Okay? Na meron din naman mga nagbibenta ng weapon. So yan, makikita nyo din, iba't ibang stat din yan.
Okay? Na yung mga weapons na 'to guys, yung may mga elements 'no, kina-craft kasi 'to. Okay, so you can also do it and that's one of the ways as well. You can either sell, weapons that you crafted and yung meron ng mga apps. So, may mga presyo din 'yan guys, okay? So, mapapansin niyo dito ang dami niyang item na binebenta 'no, and may mga stat din 'yan, every item. So, eto katulad lang nito guys. This one is level 120 ring, okay? Maraming magtatanong ng presyo niyan, okay? So, usually kapag mga ganitong klase ng ring, I would say ang presyo nito is basically around yung mga lower na siguro yung 10K. Usually, yung mga offer sa ganyan, sa ganyang item mga around 10K. Kung pinakamababa siguro 7K to 8K. Pero since mataas yung crit rate, may evasion na 28 tapos may HP na 535 armor pa, tapos may power pa na plus 10. This is pretty much a good valued item, no? Now, meron dito mga nagbebenta ng set. Katulad nito guys, no? Pangit yung set niya guys, sa totoo lang. So, wala, kaya mura. Kaya mura yan guys. Pero kung medyo maganda yung option value or yung RV, random value niya, medyo mataas yung presyohan. Okay? So, ito, may makikita kayo dyan mga post. So, ito, may binibenta din, which is yung mga skill. Okay, so kasi yung mga level 107 to 127 guys, medyo mahirap yan makuha. It also requires gold. Okay? So magka-craft kayo ng mga scroll na fragments. So ganun siya. So papakita ko yun sa inyo during the tutorial na gagawin natin kung paano mag-farm ng fragments and everything. Okay? So dito guys, yan may mga nang PPK din. Pero check natin yung iba pa, yung mga iba pang nabenta dito. So meron pang mga nabenta dito. May mga characters din um, na nag-offer ng boosting service. So ayan, nag ano sila. So mapapansin niyo dito, ang bentahan naman niya is 6 GC per M. Okay, so yan. Okay, so nakita niyo naman, yan na yung current rate right now. So may nagbebenta rin ng FS account. Anong level to guys? 103. So around 350 GC lang. Oh, not bad na rin yan, no? May mga may mga item na rin siya. Oh, swordy pala to na naka plus 6 na. Ba, okay ah. So meron din nagbebenta ng scroll and 150 GC each. Pag aspak 250. So basically you can make a lot of ways dito to make money. Right? It really depends on your grind time as well. But anyway, guys, if you want to know more about tutorials and guides dito sa Run Mobile Masterclass, maglalabas tayo ng actual tutorial sa leveling. Siguro unahin natin yung leveling kung saan spot kayo magpapa-level. The next thing is yung mga farming spots. The next thing is ano yung mga makukuha nyo doon sa mga farming spots na yon. And yung strategy natin, no? Kung paano tayo kikita dito sa game na to. So basically, yun lang naman guys. If you haven't followed our group yet, you can actually click the link down below. Nandyan yung link ng ating Facebook group and also Facebook community. So kindly join it guys. And again, Happy New Year sa inyong lahat. Thank you so much again for your time. And this is BM. I'm out.